Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Ador. Dekada 80 nang mapunta ako sa isang pamilyang nagdulot ng malaking pagbabago sa aking buhay. Ang humulma ng aking mga pananaw magpahanggang sa kasalukuyan. Kuya Bari, lumaki ako sa pangangalaga ng mga madre sa loob ng isang ampunan. Ang tanging hiling ko noon ay ang magkaroon ng sariling mga magulang na aakuin ako bilang isang tunay na anak kahit pa hindi nila ako kadugo. Hindi katulad ng tunay kong mga magulang na iniwan na lang basta ako sa gilid ng kalsada noong ako'y sanggol pa. Akala ng iba, mapayapa ang buhay sa kumbento. Ngunit ang aking karanasan ay taliwas sa pag-aakala ng ilan. Dinanas ko ang iba't ibang uri ng pang-aabuso ng mga madre. Pinagsamantalahan nila ang kahinaan naming mga bata kung kaya't nagpasya akong takasan ang masalimuot na kapalaran ko sa impyernong iyon. Nagtagumpay naman ako sa pagtakas. 9 na taong gulang ako nang sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng kalayaan. Nakasanayan ko na kasing nakakulong lamang sa isang silid noong ako'y nasa pangangalaga pa noong mga madre. Yun nga lang, naging palaboy-laboy ako sa kalsada. Wala akong makain at natutunan kong manglimos. Ngunit para sa akin, mas ayos na iyon kaysa araw-araw akong nagkakapasa sa katawan doon sa ampunan. Isang araw, habang nanlilimo sa mga taong dumadaan, isang ali ang lumapit sa akin. Hinaplos niya ako sa balikat at mariing tinitigan ako ng diretso sa mga mata na para bang sinusuri ang aking pagkatao. Tinanong niya ang pangalan ko at hindi naman ako nag-atubiling magpakilala sa kanya. Sunod niyang tinanong ay kung saan ang aking mga magulang. Ali, hindi ko po nakilala ang mga magulang ko. Lumaki po kasi ako sa kumbento. Inosenteng sagot ko sa matanda. Tinanong naman niya kung papaano ako napunta sa panlilimos sa kalsada. Saka ko sa kanya isinalaysay ang mga pang-aabusong ginawa ng mga madre sa ampunan kung saan ako tumakas. Malugod namang nakinig ang ali sa aking mga pahayag at base sa ekspresyon ng kanyang muka ay kumbinsido siya sa aking salaysay. Ramdam ko rin ang kanyang malalim na simpatya. Naku, kawawa ka naman pala. Gusto mo bang ampunin na lang kita? Tila ba lumapad ang aking mga tainga nang marinig ang winika ng ali. Buong buhay kong hiniling na ampunin at patirahin sa isang totoong bahay at ituring bilang isang pamilya. Gusto kong maglulukso sa tuwa bilang isang musmos na batang binigyan ng pagkakataong matupad ang mga simpleng bagay na ipinagkait sa akin. Siyempre hindi na ako nagpatumpik-tumpik pat, bungis-ngis akong nagsabi ng opo. Nagpakilala ang ali bilang si Ofelia at tawagin ko na lamang siyang Nanay Upeng. Total ay sasailalim na ako sa kanyang pangangalaga at siya na ang magsisilbi kong magulang. Hindi ako nag-atubiling sumama sa bahay niya, Kuya Bari. Bilang isang inosenteng bata, hindi ko na inisip ang mga posibleng kapahamakan na maaari kong kaharapin. Basta't sabik na sabik akong noong sumama kay Nanay Upeng at ramdam na ramdam ko naman ang kabutihan ng loob nito. Noong marating namin ang bahay niya, nakilala ko ang asawa ni Nanay Upeng na si Tatay Mando at ang nag-iisa nilang anak na si Joselito na 10 taong gulang noon. Oh, sino naman yung batang kasama mo? Tanong ni Tatay Mando nang una niya akong makita kasama ang anak niya. Malugod naman akong ipinakilala ni Nanay Upeng sa kanyang mag-ama bilang bagong parte ng kanilang pamilya. Gumuhit ang pagkagulat ng ekspresyon ng mukha ni Tatay Mando, samantalang si Joselito naman ay tuwang-tuwa dahil anya
Sa wakas daw ay magkakaroon na siya ng kalaro. Kinalaunan, natanggap din ako ng buo ni Tatay Mando at hindi naman ito nabigong iparamdam sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Naging mabuti rin ang pakikitungo namin ni Joselito sa isa't isa at ibinahagi nito ang mga laruan niya sa akin at araw-araw po naglalaro kami sa aming silid. Wala kasi siyang kaibigan kaya't ganoon na lamang ang pagpapahalaga niya sa akin dahil sa unang pagkakataon daw, nagkaroon siya ng kalaro. Habang naglalaro po kami, kumatok si Nanay Upeng sa pintuan ng aming silid upang ipaalala na oras na ng pagkain. Pagbaba po namin ay gulat na gulat ako dahil ang bango ng mga pagkain. Sa lahat ng putahing nakahain sa mesa, ang paborito ko po ay ang adobo ni Nanay Upeng. May kakaiba itong linamnam na hinahanap-hanap ng aking panlasa. Naging ignorante ako sa lasa nito dahil hindi ako kailanman nakatikim ng adobo noong nasa kumbento pa lamang ako. Naalala ko nga may mga araw na hindi kami pinapakain ng mga madre. Hindi ako nagsasawa sa adobo ni Nanay Upeng kahit pa ito na lamang ang lagi naming ulam mula almusal hanggang hapunan. Nangako ako sa kanya na kapag lumaki na ako, siya naman ang aking ipagluluto ng adobo. Pagkatapos naming maghapunan, pinapasok na kami ni Joselito sa aming silid kung saan naghahati kami ng espasyo. Kailangan daw kasi naming matulog ng maaga para tumangkad agad kami. Wala kaming bentilador kung kaya't upang labanan ang alinsangan, hinahayaan lang namin ang puting manipis na kortinang nakabuhaghag sa tapat ng bintana upang kahit papaano'y makapasok pa rin ang hangin sa loob. Isang gabi noon, nagising po ako sa kakaibang tunog na nanggagaling sa labas. Para ba itong isang higanting ibon na pinapagaspas ang kanyang pares ng mga pakpak? Bahagya akong bumangon sa aking higaan at nang sumilip ako mula sa puting kurtina, nasilayan ko ang anino ng isang malaking imahe ng ibon na lumipad patungo sa kalayuan. Biglang namuo ang takot sa akin, kaya't hindi na ako nag-abala pang tuklasin ito't bumalik na lamang sa pagtulog. Kinaumagahan ay naikwento ko kaagad kay Joselito ang tungkol sa anino ng malaking ibon na nakita ko noong gabi. Naku, baka panaginip mo lang yun. Sambit ni Joselito. Bilang pampalubag loob sa sarili, pinilit kong maniwalang likha lamang ng aking imahinasyon ang nakita ko noong gabing iyon at piniling wag na itong paglaanan pa ng atensyon. Dahil nga lumaki akong walang kasanayan sa buhay sa labas, lingid sa aking kaalaman ang mga kwento o alamat tungkol sa pag-iral ng mga kakaibang nilalang. Ang turo kasi sa amin sa kumbento, mga demonyo ang tawag sa mga masasamang nilalang na mayroong hindi pangkaraniwang katangian at ang layunin nila'y maghasik ng kasamaan at pagharian ang sangkatauhan. Kaya't magmula po noon, pinag-igihan ko pang magdasal ng taimtim bago ako matulog. Isang umaga, nakita ko si Nanay Upeng. Nay, saan po nanggaling ang mga pasaning niyo? Usisa ako kay Nanay Upeng isang umaga nang mapansin ko ang mga pasa sa kanyang braso habang siya'y naghahain ng mga pagkain sa mesa. Ah, ito ba? Wala ito anak. Tugon niya sa akin. Ano ba naman ito, Upeng? Palagi na lang hindi sariwa ang inihahain mo. Sa unang pagkakataon, Kuya Bari, namasdang kong magalit ng lubos si Tatay Mando. Ibinagsak pa niya ang kanyang kamao sa mesa kaya't muntikan ng matapon ang pagkain. Wala naman akong nakikitang problema sa adobong hinanda ni Nanay Upeng. Parehas din naman ang lasa. Mando, pasensya ka na. Yan lang ang nakayanan ko.
Paliwanag naman ni Nanay Uping. Bakas na bakas ang pagkalumbay sa tono ng kanyang pananalita, samantalang si Tatay Mando naman ay hindi natigil sa pagdadabog. Nagbabala siya kay Nanay Uping na kung hindi siya nito mabibigyan ng sariwa, maghahanap daw siya ng bagong asawa. Kaya't mulit-muling nagbitiw ng pangako si Nanay Uping na gagawa siya ng paraan. Nung mga oras na iyon, Kuya Bari, hindi ko maunawaan ang kanilang mga sinasabi. Nakaramdam tuloy ako ng pagkadismaya ukol sa ipinakitang kilos ni Tatay Mando. Samantalang puno naman ako ng awa para sa aking Nanay Uping. Lumipas ang 3 araw. Nagpatuloy ang pagdadabog ni Tatay Mando sa adobo ni Nanay Uping. Kesyo hindi raw ito sariwa. Mulit-muli naman ang paghingi ng tawad ni Nanay Uping sa kanya at ang katwiran niya'y hindi siya makahanap ng sariwang karne na pasok sa panlasa ni Tatay Mando. Naging madalas ang kanilang pagtatalo. Madalas na sigawan ni Tatay Mando si Nanay Uping na umabot na sa puntong ang ingay sa bahay namin ay nakarating na sa mga kalapit na bahay. Isang beses, nakarinig kami ng mga katok habang nagtatalo ang mag-asawa. Nang marinig ito'y natigil si Tatay Mando sa kanyang pagsigaw kay Nanay Uping. Nagboluntaryo naman ako upang pagbuksan ang pintuan at tumambad ang kapitbahay naming si Aling Minerva. Nakikiusap siyang kung maaari bawasan ni Tatay Mando ang pagsigaw dahil naiistorbo daw sa pagtulog ang apo niya sa unika ihang si Rosa. Humingi naman ng tawad si Nanay Uping. Ilang taon ding nanirahan sa Maynila ang unika iha ni Aling Minerva na si Ate Rosa upang magtrabaho bilang isang kasambahay sa marangyang pamilya. Ayon sa mga tsismisa ng matatanda roon sa amin, Kuya Bari, isinakripisyo daw ni Ate Rosa ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo upang unahin ang kapakanan ng estado ng kanilang buhay. Subalit ikinabigla ng lahat ang pag-uwi nito sa baryo isang araw na kasama ang isang binatang kanyang nobyo pala at ang kanilang 5 buwang anak. Ano? May anak na si Rosa? Bulalas ni Tatay Mando pagkaalis ni Aling Minerva. Noong araw na iyon kasi ay kakauwi pa lamang pala ni Ate Rosa kaya't hindi agad dito nakarating ang balita. Oo, kanina narinig ko ang mga tsismisan dyan sa labas pero hindi ko nakita mismo si Rosa at ang anak niya. Tugon naman ni Nanay Uping habang manginig-nginig pa rin ang boses dulot ng lumipas na pagtatalo nila ni Tatay Mando. Oh, alam mo na ang gagawin mo, Uping. Sambit ni Tatay Mando. Wala akong narinig na sagot mula kay Nanay Uping. Bagkus, tumingin lang ito ng diretso sa mga mata ng asawa kasabay ng pagkunot ng noo na tila isinisimbolo ang kanyang pag-aalinlangan. Pero sa kabila nito, dahan-dahan siyang tumango upang ipahayag naman ang kanyang pagsang-ayon. Dahil bata pa lamang ako noon, Kuya Bari, hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin ang mga kakaibang kaganapan sa paligid. Ignorante rin ako sa realidad kung kaya't nakalimutan kong unawain ang mga bagay-bagay. Sa aking pagtulog noong gabing iyon, muli kong narinig ang ingay ng pagaspas ng mga pakpak pero hindi na ako nag-abala pang suriin ang nasa labas mula sa bintana. At nilasap na lamang ang mahimbing na tulog na ipinagkait sa akin noong ako'y nasa bahay ampunan. Subalit kinabukasan, umalingaw-ngaw ang mga pahiyaw na hikbi ni Ate Rosa. Paulit-ulit itong binabanggit ang pangalan ng kanyang anak na siya palang dahilan kung bakit hindi ito magkamayaw sa pagdadalamhati. Ayon sa mga narinig kong usapan, bigla na lamang umanong nawala ang sanggol na anak ni Ate Rosa. Gayong katabi naman nito kasama ang asawa nito sa pagtulog.
Walang kahit anong bakas na maaaring magturo sa kung sino ang taong posibleng dumukot sa bata o ano pa mang patunay na makapagbibigay sagot sa insidenteng ito. Walang kahit sino na mga kapitbahay ni Aling Minerva ang tumayong testigo o nakasaksi sa pagkawala ng apo nito. Ako, kawawa naman si Ate Rosa, sabi ko kay Joselito habang naglalaro kami sa aming silid. Ay, hayaan mo na, tugon naman niya sa akin. Ipinagtataka ko, Kuya Bari, kung bakit hindi man lamang nagpakita ng pagkabahala si Nanay Uping at Tatay Mando nang marinig ang tungkol sa pagkawala ng anak ni Ate Rosa. Maya-maya'y kumatok sa pintuan si Nanay Uping upang paalalahanan kami ni Joselito na oras na ng pananghalian. Tulad ng kinasanayan, inihain niya ang luto niyang adobo sa mesa. Wow! Magaling, Uping! Ganito kasariwa ang gusto ko. Punong-puno ng galak na sambit ni Tatay Mando. Nasiyahan naman ang itsura ni Nanay Uping sa pagpuri ng kanyang asawa. Pinangunahan ni Tatay Mando ang pagsandok sa pagkain at takam na takam itong isinubo ang mainit-init pang adobo. Noong mga sandaling iyon, bumalik ang dating sigla sa aming bahay dahil muling gumaan ang presensya ni Tatay Mando. Sa wakas, naglaho na ang bigat sa aking dibdib, subalit nagbago ang lahat nang matagpuan kong nakakalat sa kusina ang isang putit dugo ang lampin ng sanggol. Tinawag ko si Nanay Uping at tinanong dito kung saan galing ang lampin na nakakalat sa kusina. Subalit sa unang pagkakataon, nagalit ito sa akin at pasigaw akong inutusan na bumalik na sa aking silid kasama si Joselito. Wala namang pag-alinlangang akong sumunod, dala ng takot. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang misteryo sa bahay ni Nanay Uping. Mas lalo akong nahihirapang unawain ang mga pangyayari sa paligid. Paunti-unting nag-iiba ang takbo ng kapalaran ko sa ilalim ng pangangalaga ng pamilya, ngunit hindi kailanman pumasok sa isipan ko ang lisanin sila at bumalik sa pagiging palaboy sa lansangan. Isang gabi, naalipungatan ako mula sa mahimbing na tulog. Hating gabi na noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, kung kaya't tanging ingay ng malalakas na ihip ng hangin ang maririnig mula sa labas. Inabutan ako ng pagkauhaw, kaya't tahimik akong lumabas ng silid upang kumuha ng tubig sa kusina habang bumababa ako ng hagdanan sa may sala. Narinig ko ang mga kalabog na nanggagaling sa kusina. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan ng kusina at isang babae ang lumabas mula rito. Dahil madilim ang paligid sapagkat nakapatay ang ilaw, hindi ko kaagad nakilala kung sino ito. Subalit nang buksan ko ang ilaw, naging malinaw sa akin ang hitsura ng babae. Nakasuot ito ng duster na may kulay pulang mantsa. Buhaghag ang buhok nitong animoy nang galing sa gera. Tumitig ito sa akin ng mariin at baka sa mukha nito ang pagkataranta. Nanay Uping? Saan po kayo galing? Tanong ko kay Nanay Uping habang puno ng pag-alala. Ilang sandaling binalot ng katahimikan ang pagitan naming dalawa. Subalit sinagot ako nito ng tanong din. Ikaw, bakit gising ka pa? Ani ni Nanay Uping sa akin. Ang katwiran ko naman sa kanya'y naalipungatan ako at bala ko sanang kumuha ng tubig sa kusina. Pinayuhan ako nitong bumalik agad sa aking silid at huwag nang magpuyat. Hindi nito binigyang pansin ang nauna kong tanong na para bang tinatakasan niya ito. Ano po nangyari dyan sa damit ninyo, Nanay Uping? Dugo po ba yan? May nakaaway ba kayo? Muli kong tanong sa kanya. Umiling naman si Nanay Uping at katulad ng aking inaasahan,
Hindi ito sumagot, bagkus muli ako sinabihang pumasok na ng kwarto. Hindi na ako nagmatigas pat sumunod na lang sa kanyang utos. Magmula noon, Kuya Bari, unti-unting nagbago ang pananaw ko sa pamilyang umampun sa akin. Alam kong may lihim silang itinatago na kailangan kong malaman. May napapansin akong hindi pangkaraniwan mula sa kanilang mga ikinikilos. Hindi ko matiyak kung ano ang mga dahilan sa likod nito, ngunit malakas ang aking kutob na balang araw mayroon akong matutuklasan. Ganun pa man, nanatiling ordinaryo ang pakikitungo ko sa kanila sa kabila ng aking pagdududa. "Oy bata!" Tawag sa akin ng isang tambay sa kanto isang araw nang mautusan ako ni Tatay Mando na bumili ng yosi sa tindahan. "Ngayon lang kita nakita rito ha. Bagong salta ka ba?" Tanong sa akin ng lalaki. Sumabat naman ang kasama nito at sinabing ampun ako ng mag-asawang Upeng at Mando. Yun pala, yung mag-asawang yun. Naku, mag-iingat ka bata. Babala ng lalaki. Base sa tono ng kanyang pananalita at paraan ng kanyang pagkilos, ang hula ko'y lasing ito kaya naman nakaalalay sa kanya iyong isang lalaking kasama niya. "Magtigil ka nga dyan, Raimundo. Tinatakot mo naman yung bata eh," sabi sa kanya ng kanyang kasama. Muling nagsalita ang lalaking napag-alamang kong nagngangalang Raimundo at nagsabing, "Toy, may sasabihin ako sa iyo ha." Wika nito saka inilapit ang kanyang bibig sa aking tenga. "Iyang pamilyang umampun sa iyo ay mga aswang," sabi nito ng pabulong. Nang marinig ko ang tinura ng lalaki, ramdam ko ang biglaang paninindig ng aking balahibo. Maaaring dala lamang ng kalasingan niya ang binitiwan niyang mga salita, subalit may parte sa akin na nais pang hawakan ang aking mga narinig. "Ay naku iho, wag mo na lang pansinin ito. Lasing lang ito," payo naman ang kasama niyang lalaki. Bahagya akong tumango at saka nagpatuloy na lamang sa paglalakad patungo sa tindahan. Magmula po ng araw na iyon, Kuya Bari, lalo akong naudyok na hukayin ang katotohanan laban sa misteryong bumabalot sa pamilyang umampun sa akin. Isang gabi, nagpasya akong sumilip mula sa bintana nang maulinigan ko ang tunog ng pagaspas ng mga pakpak. Tiniyak kong mahimbing na ang tulog ni Joselito bago ako bumangon sa higaan at dahan-dahang hinawi ang puting kurtinang nakatakip dito. Doon ko napagtanto ang isang bagay na gumulantang sa buo kong pagkatao. Halos lumawa ang aking dalawang balintataw nang masaksihan ang isang kakaibang nilalang na ikinukumpas ang kanyang mga pakpak sa ere. Ang katawan nito'y hugis tao, ngunit nakadikit ang isang pares ng pakpak sa likuran nito na parang isang paniki. May bitbit itong hilaw na karne at puno ng mantsa ng dugo ang suot-suot nitong bestida. Si Nanay Upeng?" Tanong ko sa aking isipan nang pagmasdang kong mabuti ang hitsura ng pambihirang nilalang. Nanginginig ang tuhod na bumalik ako sa aking higaan habang pinoproseso pa rin sa aking utak ang aking mga nasaksihan. Muling tumakbo sa aking isipan ang sinabi sa akin nung lalaking si Raimundo. Tunay nga kayang aswang ang pamilyang umako sa akin? Hindi malabong si Nanay Upeng ang sumaklot sa anak ni Ate Rosa at malaki ang posibilidad din na ang sangkap na ginagamit ni Nanay Upeng sa paggawa ng paborito kong adobo ay lamang loob ng tao. Bigla na lang humilab ang aking sikmura nang mapagtanto ko ang mga bagay na ito na tila ba nais kong isuka ang lahat-lahat ng aking kinain. Hindi ko na alam kung ano ang magiging plano ko noong mga panahong iyon. Pero ang unang pumasok po sa isipan ko
ay ang tumakas. Kahit pa ibig sabihin nito'y muli akong magiging palaboy-laboy sa kalsada. Kaya naman, nang sumapit ang madaling araw, bumangon ako ulit sa higaan at dumiretso sa pintuan. Tagumpay akong nakalabas ng silid nang hindi napukaw ang atensyon ni Joselito. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdanan at nag-ingat ako upang hindi makalikha ng kahit anong ingay na maaaring makatawag pansin sa mag-asawang natutulog sa kabilang kwarto. Subalit sa sobrang kaba at pagkataranta, aksidente akong natisod sa paa ng mesa dahilan para madapa ako sa papag. Hindi ko sinasadyang makalikha ng ingay kaya't agad na rumisponde si Tatay Mando upang inspeksyonin ang pangyayari. Binuksan nito ang ilaw habang ako'y nakahandusay pa rin sa sahig na tila ba napako ang katawan ko doon. "Oh, ano ba nangyari sa'yo?" wika niya, saka tinulungan akong tumayo. Nanginginig ang mga tuhod kong tumayo at naglakas loob na magsalita. Pasensya na po, natisod lang po ako." wika ko kay Tatay Mando. Tinanong ako ni Tatay Mando kung bakit wala ako sa kwarto ng ganoong oras. Ang pagsisinungaling ko naman ay balak ko sanang kumuha ng tubig dahil nauuhaw ako. Kumbinsido naman siya sa ginawa kong palusot. Sa unang beses na binala kong tumakas ay nabigo ako. Kaya naman kailangan kong tiisin ang pakikisama sa pamilya hanggang sa muli ako makahanap ng pangalawang pagkakataon na lumisan mula sa kanilang puder. "Oras na ng pagkain," masayang wika ni Nanay Upeng kasabay ng mulit-muli niyang pagkatok sa pintuan ng aming silid ni Joselito. Dahil batid kong hindi ko masisikmura ang luto niyang adobo, ngayong alam ko na ang mga madidilim na lihim sa likod nito. Nagkunwari akong nilalagnat at walang ganang kumain. Naintindihan naman nila ako at hinayaan na lang akong humilata sa kama hanggang sa sumapit ang hapon. "Oh, kumain ka na. Lalong hindi ka niyan gagaling kung hindi ka kakain." Pagpupumilit ni Nanay Upeng. Bakas din ang pag-aalala sa tono ng kanyang pananalita. Nagmatigas naman ako't pinagpilitang wala pa rin akong ganang kumain. Lumapit siya at hinaplos niya ang aking noo upang suriin ang tunay kong kalagayan. "Oh, hindi ka naman mainit ah." "Oh, nagsasawa ka lang siguro sa adobo ko." Dagdag pa nito. Nanay Upeng, pasensya na po. Wala lang po talaga akong ganang kumain ngayon." Pagsisinungaling ko sa kanya. Nang sumapit ang hating gabi, sinubukan kong muling tumakas. Mas nag-ingat ako sa aking bawat galaw at tiniyak na sa pagkakataong iyon, magtatagumpay na ako sa aking pinaplano. Akma ko na sanang bubuksan ang pintuan sa may balkonahe nang isang pamilyar na boses ang pumigil sa akin. Paglingon ko sa aking likuran, nakita ko si Nanay Upeng. "Akala mo ba wala akong kaalam-alam sa binabalak mo?" wika nito kasabay ng bahagyang pagngisi na animoy ng uuyam. "Iho, nakita kitang nakasilip sa bintana ng iyong silid noong isang gabing naghahanap ako ng mabibiktima. Tama ka, kami ay mga aswang." Dagdag pa nito. Lalo akong pinanindigan ng mga balahibo nang marinig ko mismo mula kay Nanay Upeng ang revelasyon tungkol sa tunay nilang pagkatao. Bagamat hindi magkamayaw sa takot, nagpursigi akong makapagbitiw ng mga salita. Ipinagpapasalamat ko po ang pag-ako niyo sa akin, Nanay Upeng. Subalit hindi ako nababagay dito. Mas gugustuhin ko na lamang pong manirahan ulit sa kalsada. Paliwanag ko habang tumatangis. "Anong hindi nababagay?
Gusto mo bang malaman ang dahilan kung bakit kita inako at kung bakit sa kabila ng aming pagiging aswang, hindi kailanman namin sinubukan na pagsaluhan ang iyong laman? Unang beses pa lamang na makita kita'y badid ko nang nagtataglay ka ng dugong aswang. Malakas ang aking pang-amoy sa aming mga kalahi. Hindi ka ordinaryong tao at inako kita sapagkat alam kong nanganganib na ang ating lahi. Kailangan nating protektahan ang bawat isa. Hindi ako makapaniwala sa bawat salitang binitawan ni Nanay Uping. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig habang pinakikinggan siyang isiwalat ang mga kahindik-hindik na revelasyon. Subalit sa kabila nito, ninais ko pa ring tumakas sa ilalim ng kanilang mga kamay. Kahit pa ako'y parte ng kanilang angkan at hindi ako nararapat sa mundo ng mga tao. Pilit kong ipinaliwanag kay Nanay Uping na wala akong interes na ganapan ang aking tunay na pagkatao sapagkat nais kong mabuhay ng normal. Kung ganun, binibigyan kita ng permisong lisanin ang aming poder. Ang tanging hiling ko lamang sa iyo, huwag na huwag mong ilalagay sa kapahamakan ang ating lahi. Ito ang mga huling habilin sa akin ni Nanay Uping bago niya ako pinagbuksan ng pintuan at hinayaang lumakad palayo sa kanilang tahanan. Sa aking pagbalik sa buhay ko sa kalsada, muli akong nakahanap ng bagong pamilya sa tulong naman ng isang matandang babaeng umako sa akin nang makita niya ako sa kalsada. At sa wakas, wala nang misteryong bumabalot sa bagong pamilyang tumanggap sa akin. Ganun pa man, hindi ko pa rin mapigilang balikan ang hindi kapanipaniwalang sinapit ko sa puder ng unang pamilyang umako sa akin. Subalit sa kabila nito, hindi ko na nanaising pangmuling matikman ang adobo ni Nanay Uping. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa YouTube channel ni Kuya Bari na ang Sundok Horror Stories. At mapagpalang araw din po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Renato. Nakatira po ako dito sa isang parte sa Kabisayaan. Magpasa hanggang ngayon po ay dito pa rin po ako naninirahan sa kung saan ako ipinanganak at lumaki at nakapag-asawa na. Kaya naman, nais kong ibahagi po sa inyong channel ang aking nakakakilabot na karanasang hindi ko po malilimutan kailanman. Sa totoo lang po, Kuya Bari, simula po ng pagkabata ko pa lang ay hindi na ako naniniwala sa mga usaping aswang at hindi rin ako naniniwala sa mga kwento-kwento ng mga matatanda tungkol umano sa mga multo, engkanto, demonyo, lalong-lalo na sa aswang. Sa isip-isip ko po kasi noon, panakot lang nila iyon. Ganoon naman kasi ang mga nakakatanda noon, palaging tatakutin ang mga kabataan para lang mapasunod ang mga ito at hindi na magkukulit pa. Ngunit Kuya Bari, nagkamali po ako dahil ang lahat ng aking mga hindi pinaniniwalaan ay nagbago lahat. Simula noong ako na mismo ang nakaranas ng isang kababalaghan. Nangyari po ito dekada 90 at noong mga panahong iyon ay binata pa lamang ako at medyo aaminin ko po sa inyong may pagka maldito talaga ako. Isang araw, nagkaroon po ng isang fiesta sa karatig baryo namin. Hindi ko na po babanggitin, Kuya Bari, ang eksaktong lugar para lang po sa seguridad ng nakakarami
at sa mga naninirahan sa baryong iyon. Habang nagkwekwentuhan po kaming magkakaibigan, ay nagkayayaan kaming dumayo sa Karatig Baryot at makikifiesta ika nga. Sumakto namang nataong gaganapin ang kapistahan sa araw ng linggo, kung kaya wala kaming gagawing trabaho. Pagkat ang araw ng linggo ay kaugalian ng mga taga-probinsya na iyon ay araw ng pahinga ng nakakarami. Ang iba namay nagsisimba pa nga. Tinanong ko naman sila kung papayagan ba sila ng kanilang mga magulang. Baka kako kasi mamaya habulin kami ng pamalo sa kalsada ng nanay ng kaibigan naming si Nestor. Natawa naman itong si Nestor at nagsabing baka ako pa daw ang habulin ng pamalo ng nanay ko sa kalsada. Dahil sigurado siyang hindi ako papayagan daw ng aking ina. Kinindatan ko naman siya at binanatan ng salitang, "Asus, ako pa ba? Hihintayin ko lang makatulog yung nanay ko tiyak na makakatakas ako ng bahay." Sabay hagalpak ng tawa. Nagtawa na naman ang mga kaibigan ko't nagkasundo na nga kami na pagsapit ng 8:00 ng gabi ay magkikita-kita kami doon sa bungad ng baryo at sabay-sabay na kaming papunta at pupunta sa Karatig Baryo. Naku, maraming chicks doon. Panigurado akong bukod sa busog na ang ating mga sikmura, busog pa ang ating mga mata sa mga nagagandahang dalaga doon. Nakatawang wika sa amin ni Nestor. Napangiti naman ako at napasabing, "Ikaw talaga napakataba talaga ng utak mong lalaki ka. Hindi babae pre ang pupuntahan natin doon, kung hindi pagkain." Noong sumapit na nga ang linggo ng 6:00 ng hapon, ay agaran na akong nagbihis. At noong sumapit na nga ang mag-8:00, pinakiramdaman ko kung tulog na nga ba ang lahat ng nasa loob ng aming bahay. Noong makumpirma kong tulog na nga sila, ay dahan-dahan na akong naglakad palabas ng bahay. At ayun na nga, Kuya Bari, success! Nakalabas ako ng bahay nang walang nakakahalata. Kaagad na akong naglakad papunta sa bungad ng baryo namin. At doon nga'y nakita ko na ang mga kaibigan kong kanina pa pala nag-aabang. Sinabihan pa nga ako ni Jomar na ang tagal-tagal ko daw. Ang buong akala tuloy nila ay hindi na ako tutuloy pa sa usapan namin. Kayo naman pwede ba namang hindi ako matuloy sa usapan natin? Pagyayabang kong wika at agarang sinabi sa kanilang humahanap lang ako ng tiyempo dahil alam naman nilang napakahigpit ng aking ina. Habang naglalakad kami papunta sa paradahan ng mga tricycle, ay tinanong ko ang kaibigan kong si Nestor kung may kakilala ba siya sa baryong pupuntahan namin. Para kahit papano naman ay hindi kami kung kani-kanino lang makikikain. Umiling naman ito at sinabing, "Pare, wala." Kung kaya napalatak ako at nagtanong ng, "Ano? Paano na yan?" Tumingin naman ako kay Jomar at nagtanong kung may kakilala ba siya sa baryong pupuntahan namin. Gumiti lang naman ito at sinabi sa akin, huwag na rin naming alalahanin ang pupuntahan namin. Dahil sa piyesta naman daw ay tiyak na marami ang mag-iimbita sa aming kumain doon. Kuya Bari, kung hindi niyo po na itatanong, normal lang po sa probinsya ang ganoong sistema. Yung bang tuwing may gaganaping pista sa baryo, mapamayaman man o hindi, kahit sino po ang pumasok sa bahay ng may handaan ay welcome po at papakainin ito.
Dahil ang araw ng fiesta ay para sa lahat ng mga taong dumarayot nagugutom. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong lula na kaming magkakaibigan ng tricycle papunta sa Karatig Baryo, ay sandali ko pang inilibot ang aking paningin. Dahil sa iyon pa lang ang unang pagkakataong makapunta ako sa baryong iyon. At ayun nga, Kuya Bari, noong makarating na kami sa bungad ng baryong may kaganapang piyesta, tinanong pa kami ng driver kung may kakilala ba kami sa baryong iyon. Tumingin naman ako sa kaibigan kong si Nestor at nagsabi ng, wala po eh. Sisilip lang kami sandali sa sayawan tapos uuwi na rin po kami, manong driver. Maya-maya'y nagsalita ang driver. Nagulat naman ako sa sinabi ng driver sa amin. Sabi niya, sana ay hindi na lang kayo pumunta rito sa baryong ito dahil hindi niyo ba alam na pugad umano ito ng mga aswang at hindi lahat ng nandyan ay tao. Dagdag pa ng driver, mga bata, ito lang akin lang binabalaan ko lang kayo. Hanggat maaari ay bumalik na lang kayo sa baryo natin at baka mapahamak pa kayo riyan. Marami na kasing napapabalitang may mga nawawalang tao dyan sa loob ng baryong iyan. Pag-aalalang wika sa amin ng driver. At dahil nga sa hindi ako mapaniwalain, kung kaya nagkunwari na lang akong sabihin sa driver na uuwi rin naman kami kaagad. At isa pa, may mga kaibigan na kaming nauna sa loob. Wala nang nagawa pa ang driver kung hindi ang paandarin ang kanyang tricycle na minamaneho niya at agaran na itong bumalik. Napatanong naman ako sa mga kaibigan ko kung ano ang nakain ng driver na iyon at bakit ganoon siya magsalita. Sinagot naman ako ni Jomar at sinabing wag ko na raw pansinin ang sinabi ng matanda. Dahil sa baka may problema lang ito, kaya kung ano-ano ang kanyang pinagsasabi. Tandang-tanda ko pa ang mga pangyayari sa buhay naming magkakaibigan ng gabing iyon, Kuya Bari. Sa kadahilanang sa labas pa lang ng kabahayan ay kitang-kita na namin ang mga usok mula sa kusina at naaamoy namin ang mabangong ulam na niluluto ng mga taga rito. Ramdam ko pa nga noon nang maamoy ko ang paborito kong kaldereta, biglang tumunog at kumalam ang aking tiyan, Kuya Bari. Naku naman pre, pigilan mo muna yung alaga mong anaconda dyan sa tiyan mo at hahanap lang tayo ng tiyempo nang maaakyatan nating bahay. Pabirong wika sa akin ni Nestor. Habang naglalakad kami sa gilid ng daanan, ay may tumawag sa kaibigan naming si Jomar. Noong makita namin iyong nagmamay-ari ng boses na tumawag sa kaibigan ko, sandali akong natulala at pakiramdam ko pa nga ay patulo na ang laway ko sapagkat napakaganda ng dalagang tumawag kay Jomar. Marahan ko namang siniko si Nestor at nagsabi ng, Uy pre naman, laway mo pigilan mo, muntik nang tumulo. Pasikreto ko namang tinanong si Jomar kung kakilala niya ba ito. Sumagot naman siyang hindi niya natatandaan kung saan niya ito nakita. Ngunit pamilyar daw sa kanya ang dalaga. Anya pa nga Kuya Bari, baka
nakausap niya siguro sa palengke o kung saan man. Kung kaya natatandaan ng babae ang kanyang pangalan. Pagkalapit sa amin ng dalaga ay agad itong nagpakilala. At di nga naglaon ay natandaan na nga ni Jomar kung saan niya nakita at nakausap ito. Nakangiti naman itong inaya kami sa kanilang bahay na kumain. Dahil marami umanong handang niluto ang kanyang mga magulang. Sakto namang nakaramdam na talaga ako ng gutom, Kuya Bari, kaya nagpatiuna na akong maglakad. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa kanilang bahay. Kaagad na kaming pinaupo ng dalaga at agaran na itong pumasok sa kusina upang hainan kami ng pagkain. Maya-maya pa ay nakabalik na ito sa kinauupuan namin at hinain na rin ang mga pagkain. Kitang-kita kong karning hilaw pa ang nasa lagayang bitbit ng dalaga at inilapag niya iyon sa lamesa. Kung kaya napakunot noo ako at napatitig sa karne. Hindi ko mawari kung ano ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Dahil sa napatanong ako sa aking isipan kung bakit hilaw na karne ang inihain sa amin, gayong hindi naman kami kumakain noon. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang dalaga at nagsabing kumain na raw kami. Nagkatingin na naman kaming magkakaibigan at sabay pang nagwika ng, ano kasi, busog pa kami. Nakita kong sumama ang tingin sa amin ng dalaga at inulit niyang sabihin kainin raw namin ang inihain niya. Kaya naman nagpumilit kaming hindi kami kakain dahil sa busog pa nga kami. Napansin ko ring masama na ang tingin sa amin ng mga nasa ibang mesang kumakain. Kaya naman sinabihan ko na ang mga kaibigan kong aalis na kami. At dahil sa tensyon ay nag-unahan na kaming tumayo at mabilis na lumabas ng bahay. Narinig pa naming nanggagalaiti ang dalaga noong tawagin niya ang kaibigan naming si Jomar. Subalit hindi kami nakinig at noong nakalabas na kami ng tuluyan ay kumaripas na kami ng takbo. Habang tumatakbo kami, Kuya Bari, ay nakarinig pa ako ng huni ng wakwak sa ere. Kaya talagang nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Sinabihan naman ako ni Nestor na bilisan ko pa ang pagtakbo hanggang sa nakarating na kami sa bungad ng baryong iyon. Mabuti na lamang at may nakita kaming tricycle. Kung kaya nilapitan namin kaagad ito. At noong makalapit na nga kami, ay nalaman kong ito yung driver na nagbigay ng babala sa amin kanina. Kaagad itong nagwika na sumakay na kami kaagad. At agarang pinaharurot ang tricycle niya pauwi sa baryo namin. Magmula po noon, Kuya Bari, ay naniwala na talaga ako sa mga kababalaghan. At simula po noon, Kuya Bari, ay naniwala na talaga ako sa mga kababalaghan, lalo na sa aswang. At simula rin noon ay nakikinig na rin ako sa mga taong mas nakakaalam sa mga lugar na pupuntahan ko. Lalo na't muntik na kaming makakain ng karning hilaw mula sa fiesta. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Renato. At ito naman po ang ating pangatlong kwento.
Magandang araw po, Kuya Bari. Nais ko lang sanang ibahagi po sa inyong channel ang kwentong ito. Nangyari ito nang minsan akong nagbakasyon sa probinsya ng aking lola. Siya nga po pala, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nena. La, may mga nagbebenta ba rito ng balot? Nakakamiss na po kasing kumain noon eh. Wika ko kay Lola Lusing. Nako, ewan ko. Ewan ko ba kung naglalako pa si Turing. Pero abangan na lang natin dahil baka dumaan iyan mamaya. Wika nito sa akin. Napatango na lang ako sa kanya at saka nagpa siya ng dumungaw na lang sa bintana at magbakasakaling dumaan ang nasabing naglalako ng balot. Lumipas ang ilang sandali. May narinig kaming sumisigaw ng balot. At dahil doon, dali-dali akong bumaba sa bahay ng aking abuela at saka sinalubong ang kung sino mang nagbebenta ng balot. Noong matanong ko na iyon, napangiti ako ng abot tenga. Ay mama, pabili nga po ako ng balot. Agad naman siyang lumapit sa akin at saka nagtanong kung ilan ang aking bibilhin. Habang nasa ganoong sitwasyon kami, noong may napansin ako sa lalaki. Parang pigil na pigil iyon sa kanyang paglalaway. At sa kadahilanang iyon, nakaramdam po ako ng kaba. Pinilit kong bilisan ang aking pagbili sa kanya, subalit parang sinadya niya iyong patagalin. Noong naibigay na niya sa akin ang balot at saka naiabot ko na rin sa kanya ang bayad, agad na akong naglakad papasok sa aming bahay. Nakadalawang hakbang pa lang ako noon nang muli kong nilingon ang nagtitinda ng balot. Ay, papaanong... Laking gulat ko nang mawaring wala na roon ang lalaki. Napailing ako dahil sa bilis niya sa paglalakad. Walang ano-ano. May narinig akong pagkaluskos sa hindi kalayuan. Sinipat kong mabuti iyon at laking gulat ko nang makita ang dalawang nagbabagang bagay. Agad akong nakaramdam ng pangingilabot, Kuya Bari, kaya dali-dali akong pupasok sa aming bahay. Pagdating ko po sa loob, agad akong sinalubong ni Lola. Tinanong niya ako kung sino ang nabilhan ko, kaya napakibit balikat na lang ako. Lola, hindi ko po kilala eh. Alam mo namang bago lang ako dito, Lola eh. Pabirong wika ko sa kanya. Sinubukang ilarawan ni Lola ang sinasabi niyang si Turing na naglalako ng balot. Subalit, hindi iyon ang lalaking nabilhan ko base na rin sa pagkakalarawan niya. Lola, baka dayo lang yun. Teka po, ito yung balot oh. Sabi ko sa aking abuela sabay pagpapakita sa kanya ng nabili kong balot. Ilang segundong tinitigan ni Lola ang balot. Napailing siya, kaya nagtaka ako. Lola, bakit po? Hindi kaagad nakasagot ang aking abuela noong mga panahong iyon. Dalhin mo yan sa kusina at nang matingnan natin yan. Duda akong hindi iyang pangkaraniwang balot. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng aking abuela. Subalit kahit na ganoon, nagmadali akong pumunta sa kusina. Noong naroroon na kaming dalawa ni Lola, agad niyang inilatag ang balot sa isang mangkok. Sige nga, balatan natin ang isa.
Kinuha niya ang isang balot at saka binalatan iyon. Noong matuklap na niya ang isang bahagi ng balot, sinubukan niya iyong amuyin. Mukhang wala namang kakaiba rito. Siguro nga ay totoong balot ito. Pagkatapos wikain ng aking abuela iyon, kumuha siya ng isang pirasong kalamansi. Lola, anong gagawin niyo po riyan? Tanong ko sa kanya. Titingnan lang natin kung ano ang mangyayari kung papatakan natin ito ng katas ng kalamansi. Baka kasi mamaya, aswang pala ang tinderong iyon at hawaan tayo ng kanyang pagkaaswang. Wika ni Lola. Dahil sa naikwento ng aking lola, nagpasya na rin akong ikwento sa kanya ang aking napansin sa tinderong iyon. Noong marinig ni Lola ang aking kwento, kita ko sa kanyang mukha ang pagkasindak. Aswang! Aswang ang lalaking iyon! Bulalas pa ng aking abuela. Maging ako ay nahintakutan dahil sa sinabi niyang iyon, kaya pinagmasdan ko na ang kanyang gagawin. At iyon na nga po, Kuya Bari, pinatakan ni Lola ng katas ng kalamansi ang balot na kanyang binalatan. Naghintay kami ng ilang sandali at pareho kaming nagulantang ni Lola noong parang nagbago ang nasabing balot. Kitang-kita rin naming dalawa na biglang bumula iyon at biglang bumaho. Ay, Lola, ano po ba yan? Bakit po parang nagbago ang balot? Tarantang tanong ko sa aking abuela. Napailing si Lola. Agad niyang inilagay ang balot na iyon sa isang mangkok. At saka kumuha ulit siya ng isa. Kapag lahat ng ito ay magbabago, tiyak na aswang ang lalaking naglalakong iyon. Sayang nga lang at hindi ko nakita o nakilala ko sana iyon kung sino, sabi ni Lola sa akin. Napatango na lang ako sa kanya. Pinagmasdan ko siya habang ginagawa ang pagbibiyak ng balot at saka paglalagay ng katas ng kalamansi roon. Hindi! Bulalas ni Lola. Maging ako ay nagulat noong makita kong isa-isa iyong nagbago ang itsura. Isa-isang bumubula na kagaya ng naunang balot. Walang iya, aswang ang naglalakong iyon, sabi sa akin ni Lola. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, binasag namin ang mga iyon at lalo lang kaming nasindak noong makita naming hindi mga sisiw ang laman noon, kung hindi itim na bagay na parang malapot. Sobrang baho noon kaya nasuka ako. Lola, itapon na natin yan, wika ko habang napapatakip ako sa aking ilong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi, Apo. Hindi pwede itapon ito ng basta-basta. Dapat dito ay ilibing natin ito kasama ang abo. Baka kasi ito ay makain ng mga hayop katulad ng pusa o aso at maging aswang sila.
Sabi sa akin ng aking abuela. Napatango naman ako sa kanya. Noong mga panahong iyon, sinamahan ko si Lola at saka tinulungan siyang ilibing sa isang parte ng likod bahay sa lupa kasama ang isang basong abo. Masuka-suka pa nga ako, Kuya Bari, habang nililibing namin ang mga balot. Matapos naming gawin iyon, bumalik kami kaagad sa loob ng bahay. Lola, totoo pala ang mga aswang, no? Wika ko sa kanya. Napangiti lang sa akin ang aking abuela noon. Sinabi niyang, oo, totoo nga ang mga nilalang na kagayad noon. Apo, dapat hindi tayo maging kampante. Lalo na ngayon, may aswang na nakarating dito sa baryo natin. Wika niya sa akin. Napatango naman ako dahil sa nangyaring iyon. Nagmadali kaming kumain ng aming hapunan. Pagkatapos namin ay agad kaming nahiga. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paghiga, ay nakarinig kami ng mahihinang paghuni ng tiktik. Ha ha ha! Nariyan na ang demonyong aswang! Wika sa akin ni Lola. Nagpatuloy ang paghuni noon hanggang sa may marinig kaming bumagsak sa ibabaw ng aming bubungan. Malakas iyon, Kuya Bari, kaya napamura ang aking lola. Anak ng putik na aswang iyan, umalis ka rito. Dahil kung hindi, gigilitan ko ang leeg mo. Sigaw ni Lola sa aswang. Sumabay pa ang napakalakas na hangin na lalong nagpadagdag sa aking kaba. Nakaramdam ako ng takot noong mga panahong iyon. Alam kong ako ang pakay ng nasabing nilalang dahil mabango daw para sa kanila ang mga dayo. Akala mo ba ay natatakot kami sa iyo, aswang ka? Walang tigil ang pagsigaw ni Lola upang itaboy ang aswang. Subalit parang mas lalong nananabik ang nilalang na iyon. Kumakalus ko siya sa ibabaw ng bubong at saka pinipilit niyang tuklapin ang bubong ng bahay ni Lola. Sige lang kapag nagawa mong sirain yan, tatarakan kita ng sibat. Walang ano-ano. Biglang napayuko ang aking abuela at saka may pilit na inaabot sa ilalim ng kanyang papag. Namulagat na lang ang aking mga mata noong makita ko ang isang halos 2 dipang sibat. Bibilang ako hanggang 3. Kapag hindi ka pa umalis, pasensyahan na lang tayo, aswang ka. At itatara ko itong sibat sa iyo. Hindi natinag ang aswang. Mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang paghuni at saka pagkaskas sa ibabaw ng aming bubungan. Akala mo ba ay maloloko mo kami sa mga tinda mong balot? Ha, hindi. Dahil doon, nalaman kong aswang ka. Makaraan lang ang ilang minuto, napailing si Lola noong mawala ang paghuni na iyon. Nanatili kaming nakatitig sa bubungan at may napansin kami. May kung anong nilalang na mahinang naglalakad sa ibabaw. Sa kadahilanang iyon, inabangan ni Lola kung saan siya aapak. Saktong pagkaapak ng nilalang, tinarakan ni Lola ng sibat ang bahaging iyon. Agad kaming nakarinig ng isang malakas na paghiyaw, kaya napatawa si Lola.
Yan ang bagay sa mga kagaya mo, aswang ka. Patawa-tawang wika ni Lola. Inulit pa niya ang pagtarak ng sibat sa bahaging iyon at ilang beses ding napahiyaw ang aswang dahil sa sakit. Oh, akala ko ba ay lalaki ka? Bakit parang babae ka kung umasta ngayon? Dahil sa isinigaw ng lola kong iyon, parang nairita ang aswang. Pinilit niyang tuklapin ang bubong ng bahay ni Lola. Takot na takot ako, Kuya Bari, dahil hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga oras na iyon. Dahil nakita ko ang mapupulang mata at biglang napahiyaw ako sa takot. Kasabay noon ay biglang itinarak ng aking abuela ang sibat sa mismong siwang na tinuklap ng aswang. Kapag ka hindi ka pa talaga umalis, papatay na kita, sigaw ng aking lola. Noong mga panahong iyon ay parang nag-aalangan ang aswang. Bago pa man muling itarak ng aking lola ang kanyang sibat, nakarinig kami ng ingay ng paglundag. Sinundan iyon ng malakas na pagaspas ng malapad na pakpak, kaya pareho kaming nahimasmasan ni Lola. Wala na, umalis na ang aswang. Kapag ka bumalik pa iyon, titiyakin kong mamamatay iyon sa aking kamay. Matapang na wika ni Lola. Noong gabing iyon ay hindi kami nakatulog ni Lola. Nagmatsyag kaming dalawa hanggang mag-umaga. Nagsaboy din ng asing sa buong paligid ng bahay si Lola at ito daw ay magsisilbing pangontra para hindi daw makalapit sa amin ang aswang. Kahit na alam kong wala na ang aswang, ay walang tigil pa rin ang natugko sa aking buong katawan. Kuya Bari, ngayon lang ako naka-experience ng ganoon, kaya't hindi ko po talaga maipaliwanag ang aking nakita. Lalo na hindi ko po malilimutan ang dalawang nagbabagang matang nakasilip sa siwang ng bubong. Niyakap naman ako ni Lola magdamag upang hindi raw ako kabahan. Kinaumagahan ay nagtanong-tanong kami sa aming mga kapitbahay. Tinanong namin kung may nakita ba silang nagtitinda ng balut at inilarawan namin ang itsura ng balut vendor. Ngunit wala raw silang kakilala o nakitang ganoon. Wika pa nga ng isang kabaryo ni na Lola. Baka raw nagkunwari lang iyon na magbabalot. Baka ang totoo daw ay aswang iyon at balak niya lamang akong aswangin dahil mabango ang aking samyuk at dahil dayo lang ako doon. Lumipas ang ilang linggo ay hindi na muling bumalik pa ang aswang na iyon. Ngunit sa tuwing ako ay makakarinig ng nagtitinda ng balut o ang salitang balot, ay grabe Kuya Bari, ako po talaga ay kinakabahan na. Magmula noong mangyari sa amin ang bagay na iyon, hindi na po ako kumain pa ng balot Kuya Bari. Para po kasing nadala ako. Naalala ko kasi ang itsura at saka amoy ng balot na siyang ibinebenta sa akin ng isang aswang pala. Lagi ko pong naaalala na minsang muntik na akong maging aswang dahil sa isang tindero ng balot. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Nena.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.